Pistulang maraming mga halaman dito sa abandonadong paraiso. Ang tawag dito sa bulaklak na ito ay puki-puki. May talong din na baluktot at tuyo. Matatakot ba kayo? Sintabi sa mga kumakain na hindi pa rin naliligo. Isang tagong paraiso ang ating madidiscover ngayon. Nakatagong lugar, agaw pansin. Ang mga bungang ito at nito. Ito'y prutas at tinatawag na pasimprot. Ang lagusan ang daan na yan. Pistulang maraming mga halaman dito sa abandonadong paraiso. Kakaibang halaman. Talagang maganda. Kakaakit at mabango pa. Ang tawag dito sa bulaklak na ito ay puki-puki. May mga bulaklak na puki-puki na nahihiyang bumuka. Yung iba nalagas na. At sila din ay may iba't ibang sukat. Hindi ko alam kung saan gamot ang mga puki-puking ito. Mga gulong ng motor nyo ay nandito. Baka magtaka kayo kung bakit wala sa inyo. Dahil sila ay kolektor ng mga gulong. Wari ko'y baka ang tali na ito. Pwedeng itali sa asawa nyo. Baka magloko. Stay strong naman ang nag-iisang upo na to. Habang napol naman yung dalawang upo. May talong din na baluktot at tuyo. Dahil ang ilan dito ay nasubrahan sa dilig. Ang ilan naman ay masigla at matipuno. Dahil napakalawak ng kanal. Dito umaagos ang malinis na tubig. Mga papayang itik sa bunga. Ilan naman ay hinog na. Napakarami ding mangga dito. Manggagamit, manggagayuma, manggagalaw sa may asawa. Ikaw ba'y manggagatong? O manggagamot ng pusong luhaan? Napakarami ding niyog. Pwede kang magkanyugan mula sa mga pananim na ito. Sisimula na silang lumaki. Ang ating mga alaga, papasukin natin ang mga palabubuyog na lumilipad. Tingnan ang magiging resulta sa aking balat. Pag yan at dumapo sa inyo, matatakot ba kayo? Kapag ikaw ang pinagpiestahan nila, siguradong pakloy-pakloy ka. Ang lumilipad na ito ay sadyang mababait dahil hindi naman sila nangangagat. Tawag sa kanila ay black soldier fly at sila'y pakain sa manok. Pasukin natin ang abandonadong silid. 1, 2, 3, pang-4. Ano kaya ang laman ng mga langganang nakahilira dito? Atin ang silipin, sintabi sa mga kumakain. Dahil may mga bagay na inuuod na ayon sa aking pananaliksik na ito daw ay larva, pagkain sa manok, pato, sa isda. Dito sinisiga mga taong walang pakinabang. Pero pwede nyo nang tapon agad para hindi tumambak. Sangkubo ang aking nakita. Halina't gapangin sa kwarto. Pansin ko agad ang mga kambing. Natingin sila sa akin. Para bang nakita na nila ang kanilang nawawalang tropa. Minsan nakatingin sila sa kaibigan nila na hindi pa rin naliligo. Na para bang takot sa tubig. Napakaswerte talaga na may alagang ganito. Nawawala din ang stress mo sa bahay kubo. Isang basuka ba ang bagay na ito? Kahit pandak, nagkakabunga din. Madalas sila yung may bunga at magaganda. Napakalaking gulong ng bike. May mga nakatambak din. At marami ang mga ito. Napakababa naman ng bubong ng kanilang bahay. Pero wala akong nakikitang mga ebidensya. Isang historical na pagdiskubre. Maraming tanim din ng soya beans ang kanilang ginagamasan. Hello po. Hello po. Dahil ang lugar pala na ito ay Gabutero Farm. Na atin namang nadiskubre ang mga natatanging ganda. Diba ang saya-saya? Isang kahon na naman ang aking natagpuan. Ano to? Group study na naman? Na ayaw ko na sana maghanap ng mga ganito at mga multo na lang sana. Mula alas 10 hanggang alas 3, may naririnig daw silang umuungol dito. Maraming multo ang pumupunta dito, lalo na paggabi. Yung iba, naka-rider. Luma at nakakatakot na paaralan ang nadiskubre. Halina't tuklasin ang mga nakakatakot na pangyayari. Ito na yata ang pinaka nakakatakot na napuntahan ko. Ayon sa pananaliksik, isang trahedya ang naganap. Nilakbay pa natin ang malayong lugar na ito para maimbestigahan lamang. Nasa kamay ko ang magiging resulta. Tara na't simulan ang malalim na kwento. Karaniwan sa paaralan makikita ang isang flagpole dito sa unahan. Mr. and Miss E. Karaeg ang nag-donate nito. Sa bato na ginamit dito, wala pa ko sa mundo nakatindig na ito. Unang pinto, pangalawang pinto, at pangatlo na walang saradura. Ang mga butas na ito ang siyang nagsasabing napakatagal na ng panahon. Ang mga disenyo nakaimprinta dito, mga bakal na kalawangin. Ngunit masasabi mong matibay. Ito ang pinto na ginagamit nila noon sa klase. Iisa lang ako talaga at napaka-creepy. Mula noon hanggang ngayon, marami pa rin gumagawa ng kababalaghan. Ayon sa haka-haka, maraming multo ang pumupunta dito, lalo na paggabi. Yung iba naka-rider. Mula alas 10 hanggang alas 3, may naririnig daw silang umuungol dito. Babae.